Ito payo ko lang naman to sa mga lalaking taken na or yung may asawa na. Pag may asawa na kayo or taken na kayo, wag na kayong maghanap ng iba. Makontento na lang kayo dyan sa asawa nyo. Kasi, papasok kayo sa isang relasyon. Tapos, pag nagkagipitan, nagkaroon ng problema, bigla na lang kayong mawawala. Iiwanan nyo na lang yung babae. Hindi naman kami gamit. Hindi kami gamit na pagkatapos yung gamitin, na isasantabi nyo lang. At lalong kaming hindi basahan. Na basta-basta nyo na lang ibabasura. Tao rin kami. May damdamin din kami. Hindi nyo kasi alam yung emotional damage na iiwan nyo dyan sa babae na yan. Kung hindi nyo rin lang kayang panindigan yung relasyon na papasukin nyo, huwag nyo na lang umpisahan. Kasi ang babae na yan, nananahimik yan. Masaya sa buhay, kontento, walang iniisip, walang stress, walang problema. Tapos bigla kayong papasok sa buhay niya. Bigla kayong papasok. Ipaparamdam nyo sa kanya na special siya. Ipaparamdam nyo sa kanya na mahal nyo siya. Tapos eventually, after na makuha nyo yung gusto nyo, after nyo siyang pagsawaan, gamitin, ganun-ganun na lang. Iiwan nyo na lang ng ganun na lang. No. Maling-mali. Maling-mali, napapasok kayo sa isang bawal na relasyon. Tapos, pag nagkagipitan, yung sisi ay ibubunto nyo na lang doon sa babae. Nakityo sasabihin nyo na alam naman niyang may asawa ako, pinatulan niya ako. Bakit hindi nyo sisihin yung sarili nyo? Bakit hindi nyo ibunto yung sisi sa sarili nyo na sabihin nyo na may asawa kayo, pumasok pa kayo sa ganong klaseng relasyon? In the first place, mostly sa mga lalaki pumapasok sa mga bawal na relasyon, di naman talaga yung nagsasabi ng totoo. Katakot na kasinungalingan ang gagawin para makuha yung babae na yun. And then after that, ano mangyayari? After nyo makuha, sasabihin nyo, sorry may asawa na kasi ako kailangan natin tigilan to. Ano? Ganun na lang. Ganun na lang yun. Para sa inyo, oo, siguro madali. Pero para sa isang babae, napakahirap. Napakasakit yun. Dahil tao rin kami. Hindi nyo alam kung paano namin binaba yung pride namin para makapasok kayo sa buhay namin. Hindi nyo alam kung paano namin tinanggal yung respeto namin sa sarili namin. Tapos ganun-ganun na lang. So sana, marunong kayong pumasok sa isang relasyon ng maayos. Dapat, marunong din sana kayong lumabas ng maayos. Hindi yung basta-basta na lang kayo nang iiwan. Tapos sasabihin nyo, wala na kayong nararamdaman. Okay ka lang. Mag-isip kayo. Pare-parehas tayong tao. Kung nasasaktan ka,
nasasaktan din kami. Pare-parehas tayong may damdamin. Huwag niyong gagamitin ang isang tao para lang sa pansarili niyong kapakanan o kaligayahan.